Okay, Lord, thank you for your presence. Naramdaman niyo ba ang presensya ng Diyos? Dahil siya ang most welcome dito at mahirap mag-worship na hindi natin kasama si Lord. Di ba? So once again, welcome sa atin at sa ating mga viewers sa FB at sa YouTube. Welcome. Ngayon ay last Sunday of the month of June at ito na ang ating last na series sa ating topic na Kingdom Promotions. Ngayon, gusto ko lang iklaro sa inyo na meron tayong mga naririnig na nagsasabi na tayo ay pinopromote natin ang ating sarili. We're not promoting ourselves. Kaya nga wala tayong pwede may pagmalaki. Ang nagpo-promote sa atin ay yung Bible, yung nasa Bible. Pag-aralan lang natin. And please, paalala sa inyo, wala tayong pagmamalaki sa akin. Happy na ako na sinama ako ni God sa ministry at siniligtas niya ako. Kaya kung may maririnig kayo ngayon something bago, pag-aralan nyo lang, huwag puro paniwala ng paniwala kasi maraming natuturo ngayon na mukhang tama, pero ang resulta, mali. So, ang tama kailanman hindi lumalabas na mali. Okay? Ang time natin is 10:29. Try natin ito matapos sa maaga para at least pwede may time kayo mag-fellowship. So, Kingdom Promotions tayo. Pero bago natin pag-usapan yung last part, lang series number 5 ng ating topic na Kingdom Promotions, pag-usapan muna natin, gusto ko lang ibalita sa inyo, next week bago ng ating series. Ang topic natin for the month of June, bakit word feed? Sabi ni God, feed the flock. So yan ang aking responsibility na kailangan kong gawin at sa ating mga viewers sa online, ito po ang ating susunod na topic, Kingdom at Work. Paano ba nag-work si God? Marami sa atin ang puro believers. Believers din ako. Believer din ako katulad ninyo. Pero sabi ni God, if you believe, you will receive. Paano ko matatanggap yan? Marami sa atin nagreklamo parang hindi ko makita si God. And this is the season, itong buong July, pag-uusapan natin paano nag-work si God na hindi lang dapat ako magtapos na believer. Because if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Matthew 21:23. Ayan, sa'yo. Kingdom work, huwag kayo mawawala yan. 4 na Sunday yan. 4 na Sundays ang July, kaya kasama niyan. Kaya Ronel, Maylin, you're welcome. Okay, yung mga kasama natin. So, yung every Tuesday kami niyan, kasama namin. Ang ibang kasama natin, wala ngayon, inabutan ng baha, hindi makatawid. Kaya habulin na lang natin. Itong kaibahan na meron tayong online podcast para ang hindi maka-attend, si Naz na wala ngayon, siyang naiwan dun sa bahay ng kanyang bossing na kailangan bantayan. Okay? So, isang verse lang tayo throughout the month. Kaya hindi ko alam kung si Chia saka si Nicole, pagod na kayo sa pakikinig ng verse na yan. Sa 5 Sundays ng June, iyan lang ang pinag-uusapan natin. Sabi diyan, they will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords, King of Kings, and with Him will be His called chosen, faithful followers. So pinag-usapan natin diyan ang week number 1, you are a king. Yan, naandyan lahat yan. So, iisa-isahin natin yan. Meron kayong bagong maririnig ngayon at kung yan ang maririnig nyo ngayong bago, ikaw na lang ang mag-adjust kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit. Lagi tayong may purpose dito sa ating pinag-aaralan para maiwasan natin nagpapatama. Kasi tamaan man kayo kung ayaw natin sumunod. Free will ang masusunod sa atin, wala din. So pag-usapan lang natin, direct to the point, the word, kung anong word ni God, let's do it. Kapag ayaw mo, bahala ka. May enjoy mo yan. May resulta lahat yan. So to fully appreciate and withstand, na dapat may paninindigan tayo, the spiritual and physical influences of how the kingdom of God operates, promotes, and blesses. Paano ba tayo pinopromote ni God? Hindi mo kailangan i-promote ang sarili mo kasi nga dito sa atin, hindi po pwede ang volunteer. Why volunteer if God is calling? So, God operates, promotes, and blesses without seeking approval from external sources. Ibig sabihin, dapat may conviction tayo sa pinapagawa ni God. Hindi dahil sa review ng iba, ay marunong daw ako magsalita, pwede ako. Marunong ako kumanta, pwede ako dyan sa... Hindi ganon. Ang pinag-uusapan, ano ang sabi sa iyo ni God? And stand with it, dahil kung katotohanan, yung ginagawa natin na pagiging religious before, look at the Philippines today and even other nations na marami mga claiming Christians. At gusto kong banggitin sa inyo na itong verse na binasa natin kanina, ang pinakamalaga rito, ito yung pinag-uusapan dito, ito yung laban ng Lamb against the harlot Babylon. Ito yung religious Babylon na later on sila rin ang 666, kaaway nila, si God, kalalabanin nila, yung kung saan nagturo ng patungkol sa Diyos. Ang gustong-gusto ko dito sa part na ito yung will and with Him. Pinag-uusapan dito na with Him, ang kasama ni God during the time.
Itong time na ito, padating pa lang ito sa Revelations, itong kasama niya ay hindi mga Christians. Ang kasama niya ay called, chosen, faithful followers. Hindi binanggit dyan ay ito yung mga strugglers. Ang pinag-uusapan dyan with Him. Kaya yung presence ni God, kung gusto natin maintindihan ang presence ni God, kasama tayo. Ito yung mga binanggit niya at hindi pinag-uusapan niya. Hindi nagsisimba naman ako. Wala man nakalagay dyan na churchgoer. Active sa mga ministries. Ang pinag-uusapan dyan, iyan. Kaya kung iyan ang word, so dyan lang tayo mag-i-stay. So just to introduce to you kung ano talaga ibig sabihin ng promotions. Promotions, dalawang ibig sabihin yan. Sometimes promotion na ang sarili mo or ikaw ay pinupromote ng bossing mo or nagpo-promote ka na meron kang bagong product. May bagong sabon na ginagamit tayo sa laundry. So yan, promotional ng business. Pero ang pag-uusapan natin dito sa Kingdom Promotions, ito yung first part. The promotion can refer to both or personal advancement. Pero ang pag-uusapan natin, ikaw. Ano ang gusto ni God sa iyo rather than your business? Your business, lahat ng gagawin ng works of your hands, kasunod na lang yan pag you are blessed. So ulitin ko, ito yung ating introduction ng ating first series na You Are a King. Merong two opposing promotions in this world. Ito ang nakakalito. Kahit ang dictionary may sinasabi about promotions, ang ating worldly system, hindi lang sa Pilipinas, all over the world, may two opposing promotions. Number one is the worldly system. Ang worldly system, training muna before appointment. Pag hindi ka nag-NC2, Mylene, hindi ka matatanggap sa trabaho namin. Pag hindi ka doktor, hindi ka license, hindi ka pwede mag-opera. Kapag hindi ka pumasa ng LET, hindi ka pwede maging teacher. Ano ka lang mo, substitute ka lang. Pero sa kingdom ni God, appointment before training. Nung tinawag ako ni God magpastor, hindi ako marunong mag-preach ng Bible. Arts and Science ang kurso ko sa aking pinag-aaralan na school. Nung tinawag ka na you're a Christian, you're a citizen of the kingdom of heaven, you're an ambassador, ano bang alam mo sa ambassador? Ano alam ko? Pero tinawag tayo sa Bible na ambassador. Yung spiritual gifts, pastors, apostles, teachers, evangelist, prophet. Bago dumating ang training, kaya ako nag-Bible school, hindi dahil pastor ako. Ang iba nagtatry mag-aral sa Bible school para maging pastor. At kinento ko sa inyo, yung 85 ko naka-classmate, sa first year kami, 5 lang kami nag-graduate kasi hindi pwede ang volunteer. Alam mo, tinawag ka, kaya kailangan mo go through with the discipleship program, the discipleship process, dahil ang kasunod dyan ay leadership. Ang iba gusto agad maging leader, pero hindi na kinakaya. Hindi pwede dito ang volunteer. Why volunteer if God is calling? So, klaro natin, ang pinag-uusapan natin na kingdom promotion na yung kingdom of God. Binigyan ka ng appointment, binigyan ka ng job order na wala kang alam. Katulad ko, wala akong alam. And so, I have to submit, to surrender my God. Lord, train me. Dahil wala rin ako magagawa pag hindi mo ako i-train. Okay? So, hindi ito nakukuha. Kaya nga iba nag-aaral sa Bible school just to prove na pag nag-graduate ka ng UP, pwede ka maging teacher. Pag nag-graduate ka ng USC, pwede ka maging doktor. Tama yon in the worldly system. Pero dito sa pagsiserve kay God, ang titingnan mo, yung papaano si God mag-promote. So for the last part, i-review natin ang ating mga napag-usapan. Kingdom promotion number 1, you're a king. Remember, ang word ni God is King of Kings and Lord of Lords. Sa inyo na dumaan na sa C2C, madali na lang ito. Pero sa iba, Pastor King ka? Yun ang sabi sa Bible, hindi ko sinabi. I'm not promoting myself. You are called, tinawag ka. So kung tinawag ka, ibig sabihin, kailangan mo gampanan. You are chosen if you will. Chosen, why? Napag-usapan natin. Ang chosen pala, hindi ba pinili ako ni God na magpastor, upo na lang ako? No. Ang chosen, because our God is a covenantal God, Diyos ng kasunduan, kailangan merong kang part to say yes para masabi mo na chosen ka. Ang dictionary na chosen, pinili. Sa Bible pala, nung pinag-aralan natin yan, kung hindi nyo napanood dito, balikan nyo na lang sa ating FB page or sa YouTube channel dahil pinaliwanag natin dyan na ang chosen pala, merong kang part. Magdi-decide ka na masabi, I'm chosen and so I have to do this part. If you will. Then you are faithful if you know it, if you know your calling. Ang faithful pala, hindi dahil nagsimba ako, nagpray ako. Ang faithfulness ay nakabase sa calling. Paano ko masasabi na faithful ako kung hindi ko alam ang aking calling? If you know your calling, you can say you are faithful. Nag-worship ako kanina. Yan bang ibig sabihin ng faithfulness ni God? Walang sinabi na kasama ni God dito sa battle sa Revelation 17:14, yung choir. Walang choir na binabanggit. You are faithful if you know your calling. Kaya kung ako hindi ko alam ang aking calling, hindi ko masasabing ako ay faithful.
So, tapos na yan, naandyan na yan sa online, pag-usapan natin ang last, you are a follower. Sa lahat ng pinag-usapan na promotions na aking natanggap kay God, ang promotions na ito, by the way, sasabihin ko sa inyo, hindi ito title. Tawagin man nilang title, ang tawag ko dito ay job orders. Kasi gagampanan mo yan. Ang pinaka-the best na promotion na natanggap ko kay God, yung part ng Revelation 17:14, you are a follower. Paano mo masasabi na ang word na follower ay promotion? Samantalang iyan ang iniiwasan ng karamihan. Okay, pag-usapan natin ha. Tingnan natin, kasi yan ang nakasulat sa Bible, I'm a follower. And I praise the Lord na tinawag niya ako na faithful follower, called follower, chosen follower. So, gusto ko lang itanong sa inyo sa pagsisimula natin itong topic na itong series number 5, Hi Ezra. Are you a follower of a leader who built your tomorrow and came from the future? Or are you following a well-known leader who has never been to the future? So dito, ingatan natin ang pagsunod sa kung kani-kanino kasi doon nakabase ang iyong success. Kapag ang sinusundan mo, wala pa naman narating na future pero nagmamalaki, dadaling kita dito, Mia, dadaling kita dito, Miko. Wala pa naman ako narating kahit anong ganda ng plano ko. Ang gusto ko, ang reason kung bakit I'm a follower of Jesus and I'm following Jesus Christ, it is because siya ang nag-build ng aking tomorrow. Siya ang gumawa ng aking kaligtasan at galing sila sa future. That's why we're studying Revelations. Ang Revelations ay hindi pa nangyayari. Revelation book. Galing sila sa future, galing si Jesus, at bumalik, sinasabi niya, Dennis, alam ko ang future mo. Gawa ko na. Gagawin mo lang ang nasa word. Kapag ginawa mo ang gusto mo, ikaw, bahala ka kung saan ka dadalhin yan. Kahit gaano nating katalino, kahit gaano kagaling ng ating sinusundan na nag-brainwash ng ating mga kaisipan, wala pa silang narating na future. Even ang science sa tutuklasan lang nila ang creation ni God, pero ang science wala pang na-create dito sa earth. Yung mga kaibigan ko na scientist na atheist, ayaw maniwala kay God, sinasabi ko sa kanila, kung sinasabi mo na walang Diyos, kasi kaya mo namang gawin. Kung totoong walang Diyos, ayaw maniwala, gumawa ka muna ng mga materials mo bago ka mag-experiment. Kasi ang ginagawa, gamit mo lupa, tubig, gawa ni God yan. Gawa ka ng sarili mo para masabi mong ikaw talaga yan. That's why I'm a follower of Jesus. Kaya kung follower ka ng isang tao na wala pang narating na future, di ba? Ang mga promises ng mga tao ngayon, talaga mapapaniwala ka. Sa mga kasama nating may kotse, ang ganda ng pangako nila, matibay ito. Lahat kinakalawang. Di ba? Motorbike, lahat. Ay, huwag kang bibili ng China, huwag kang bibili ng Japan. Puro sila, lahat naman yan, kakalawangin. Ang pinag-uusapan, kaya mo lang binili yan dahil kailangan mo at gusto mag-enjoy. Na pag luma na, dispose. Lord, pahingi uli. Ganun lang kasimple. Because God is providing you. Okay? Ito lang iklaro ko sa inyo. In this world, the word follower means kulelat. Alis kulelat ka. Follower ka lang. Hindi ka leader, hindi ka boss, buntot ka lamang. Yan ang di ba? Dapat head ka. So dahil dyan sa idea na yan, marami sa atin, pati Kristiyano, naghahabol sa posisyon, sa kung ano-ano mang kurso at direksyon para maidikit dun sa labas ng bahay nila, iyan, ganito mga lahi niyan. Di ba? Sa mga probinsya, sa amin, puro nakadikit. Sa inyo din, Ronel, sa Bacolod. Nakadikit dun kung anong kurso nung natapos dun. Then what? Sino sa inyo ang masaya or nagre-rejoice pag may nakita kayong bahay may nakalagay doon dahil sa mga title para lang masabing leader kami? Wala. Di ba? Wala. Kaya lang yung feeling natin, kaya nga, we live by faith and not by sight, not by emotion, not by feelings. Wala yun dun eh. Lahat, anything in this world, mabubulok, naluluma. Ang kailangan mo lang, sabi ni Solomon, just enjoy. Just enjoy. Okay? So, iklaro natin ito. Ito ang worldly system. So ano naman ang godly system? Ito ang good news. And the kingdom of God, ang word na follower, ay isang promotional term. Wow! Paano naging promotional? Kaya nga sabi ni God sa Isaiah 55:8-9, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. That's why you have to repent, change your mind. Why? Iba mag-isip si God, iba rin ang world.
Kapag naandun ka sa world, naghahabol ka ng kanilang ways, and yet, hindi naman nag-glorify si God. Dito tayo kay God. Okay? So, paano natin malalaman ang promotional term? Itong follower na binanggit ni God. Ayan. Point number 1. The King Jesus followers, because He is our King, followers are emotionally protected. We have to guard our heart because it is a wellspring of life. Diyan lahat nagsisimula. Pag tayo ay hindi emotionally protected, maraming mga tao ang na-promote, maganda ng antas sa lipunan, katulad ng kaibigan ko na ang kanyang kotse ay Nissan Patrol. May kaya siya sa buhay. Ang problema niya, grabe ang traffic dito sa Metro Manila. Kaya nagsimula na siya mag-inquire ng Learjet helicopter. Kasi habang nakatambay siya sa traffic, may nakikita siya lumilipad, lumalanding sa mga bubong ng mga building. May pera din siya. Yan na yan. So hindi ka protected dito sa system ng world na kahit makabili ka na napakaganda, laging may mataas sa'yo. Kotse mo Toyota, nagsimula ka sa Vios, may naka-Land Cruiser, may naka-Camry. Ang tataas niyan. Kapag nakabili ka ng Mercedes-Benz, merong mas mataas pa din sa iyo. Kaya kita mo ang emotion natin, lagi naghahabol. Lagi mong hinahabol, ano bang kailangan mo? So, ang follower ni Jesus, kapag nagpa-follow ka dito sa world, maging sa ating ano ba yung mga usong sapatos ngayon, laging may mataas sa iyo. Ako mahilig ako sa bike. Ang ganda na ng bike ko, may mataas pa rin sa aking bike. Lagyan ko na lang kaya na jack itong aking bike para mas mataas na. Pwede kaya yun? Ganyan ang problema dito sa world. Lagi tayo naghahabol ng promotions. At ang word na follower, pangit. Samantalang sa Bible, this is a promotional thing. Kaya, emotionally protected ka. Kapag tayo ay depressed, kahit meron ka ng pinakamagandang gamit sa bahay mo, ikaw na ay ano uso ngayon? Naka iPhone 21 ka, taas ang iPhone mo. Ang problema, next year may 22 na, may 23, luma ka na naman. So ang emotion mo lagi nagngingit-ngit, huli ka lagi, Edwin. Samantala kay God, kahit naka Nokia 3210 ka lang, okay lang. Kung ito ang kailangan ko, ang mahalaga ma-enjoy mo. Kasi laging may bago. Laging may bago rin na virus. Ayan, meron naman, ang bilis-bilis nga nito, nakarating na sila sa MPAX, wala pa naman APAX. BPAX, di ba? So, pati sakit na po-promote din. Kaya mga tao, hindi joke yun, totoo yun. Bukas, NPAX na. So, ang point lang sa buhay na ito, nakita mo, COVID-19, o next year, luma na. COVID-26 na. Luma na, lahat naluluma. Kaya mas maganda, balik ka kay God, laging bago. Nagagandahan. So, ang emotion mo, ingatan mo. You have to live by faith and not by your feelings. Diba may kinakanta, I'm not gonna live by what I feel. I have to live by faith. So, following Jesus Christ is the perfect pattern in this world. Why? Si Jesus hindi naiinggit. Okay na kung ano meron, pero alam mo kung sino ka. For life, relationship, and ministries. Wala namang ibang maganda rito. Na kahit yung nagpo-promote ng mga books na, ay, hindi maganda ito, hindi maganda yun, later on din sira rin ang sira sa buhay nila, sa tinuturo nila. Ang gusto ko sa pagiging follower ni Jesus Christ, hindi ako trial and error. Ang aking emotions, ang feelings ko ay safe and secure. Why? Itong ginagawa ko, alam ko nag-glorify. Ikaw tumawag sa akin nito, Lord, sumusunod lang ako. Pero pag ako nasa unahan, alam mo magkakamali ka. Di ba? Kaya safe ang iyong emotion. Pag uwi mo, Lord, nag-glorify kita, tutulog ako dahil napagod ako. Di ba? Anything that you do as you are following Jesus, alam mo, you are safe and secure. At ang maganda rito, wala akong pwedeng ipagmalaki kasi lahat ng na-accomplish ko, sumusunod ako sa Kanya. I'm a leader under His leadership. I'm a king under His kingship. I'm a Lord under His lordship. I'm a shepherd under His shepherdship. Ganun kasimple lang. So kung ginagawa ko ito at nauna ako kay God, mahirap yon. Ako na lang ang gumagawa. At alam ko, galing din kami sa ganyan, kami ni na JR, na we're trying to run the ministry on our own thing. Then later on, mapapagod ka lang. Kasi para bang hindi tumutulong si God. Kasi sarili mo. Let God be God. At hayaan mo siyang mauna. Siya ang leader sa buhay mo. Point number 2. King Jesus followers are successfully provided. Ito yung sentence, yung ginagawa ko itong message na ito. Sa point number 2, napapangitan ako ng sentence ko.
Pero ang revelation ni God na andito, binaliktad ko yan. King Jesus followers are provided successfully. Pwede rin, pero hindi ako masaya. Ito yung challenge ko sa inyo. Pa nag-aaral kayo ng Bible, merong word si God na naandun sa linya na yun, pero parang ang pangit ng dating. So, tiyagain na lang natin ito, explain ko sa inyo kung anong nakuha ko dyan. King Jesus followers are successfully provided. So, paano yan? So, ito, si Kate, nasa editorial to. Kate, tama bang sentence ko? Alam ko may problema ako dyan sa part na yan, pero naandyan yung wisdom. Ito yung mga taga-UP natin at ito yung mga galing natin from FEU. Nakita nyo ba? Parang pangit ang sentence, ano? Napansin nyo? Ito ating taga-lako. Lako ka ba, Nikki? Ay, Holy Spirit pala to. Tama bang aking sentence? Tingnan nyo, ako napapangitan ako sa sentence sa ginawa ko. Kasi pag gumagawa ka ng sermon, ikaw rin gagawa ng ikaw gagawa ng purpose, ikaw gagawa ng line. Ito mga editorial natin, taga-ABS-CBN natin. Jo, kumusta to? Tama ba yan? Sasabihin ko sa inyo, mababaw lang talaga kung mag-aral. Ronel, ito professor to ng Fiati University. Ayan, ECE yan eh. Tambay ng Fiati. Kasi nakatambay siya nakasendin. Okay, hindi na pwede magturo. Ronel, tama ba yung sentence na to? Okay, ikilaro ko sa inyo. Dahil ako sabihin ko sa inyo, may mga time na hindi ko rin maintindihan, pero naandun yung message na binibigay ni God. So, ishare ko lang sa inyo wisdom kung ano yan. Kung hindi nyo matanggap yan, maging sa ating online, okay lang tanggapin nyo na hindi tama, pero pakinggan nyo na lang kung paano ko natanggap yan at paano ko ginawa yung sentence na yan na point number 2. Okay ba sa iyo, Maylin? Ito, engineering din ito eh. Kung hindi pasado sa iyo, Maylin, ako sinasabi ko sa inyo, ako mababaw lang. Kung ayun na naintindihan ko, hanggang doon lang kaya ko ibigay sa inyo. Tingnan natin. Balikan natin yung verse na yan. Kasi diyan ko rin lang naman kinuha yan. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords. Yan, mga title yan or mga job orders. You are Lord. You are King. Yung small letter King. And with Him will be called, tinawag ka, chosen, faithful, and followers. Yan. So yung mga terminologies na yan, yung mga words na yan na binanggit yan, mga job orders, diyan ko nakuha yan. So saan ko nakuha dyan yung successfully provided? When God declared, you are King, Lord, called, chosen, faithful followers, He is simply saying, your success is inclusive in that job orders. Pag sinabi niya, Feya, na you are a rich person, wag mo nang questionin si God. Ang job order na binigay sa iyo, iyan yung success mo. Kaya lang hindi ka pwede maging successful at hindi mo matatanggap ang tunay na sa taas. Yan, thank you. Kasi sa ating recording, medyo madilim talaga. Lalo pa ako, madalas ako mag-mountain bike ngayon, kaya medyo maitim ang kapaligiran. So, naiintindihan nyo na yun, di ba? Kaya yan. So, next time nga, dala ko ng flashlight. Okay. Kapag diniklara ni God na you are a pastor, you are a missionary, may purpose sa iyo, andun ang success mo. Kapag hindi mo tinayuan yung pinapagawa ni God, ikaw din ang masasaktan. Ang example, si Jonah. Wag na natin punta si Jonah. Okay, nag-enjoy naman siya, mahilig lang siya sa fish fillet. Kaya napunta siya doon. Pag-usapan natin si Gideon. Kaya your best action is to seek God. Seek God. Seek His kingdom. Seek the kingdom of God and His righteousness. Anong kadugtong? And all these things shall be added unto you. God will not add to you, to your family, to your needs, kapag wala kang seeking sa Kanyang purpose sa buhay mo. Act and like according to the assignment and not complain. Kapag nag-complain ka, kaya nung tinawag ko ni God, magpastor, galing pa ako sa kabilang relihiyon na hindi naman nagbabasa ng Bible at ang narinig ko lang, umaattend ako ng church, magpapastor daw ako. Wala. Sa kay God, Dennis, andito ang success mo. Tanggapin mo sa hindi, dyan ko nilagay ang success mo. You are successfully provided. Lord, mayroon din naman ako utak, Lord. Naisip naman ako, nag-aaral ko sa university. Galing ako sa uni. Sa probinsya, ganyan ang term nila sa university. Galing ako ng uni. Sino ba ang God? Ito na ngayon. Banggaan kayo nga ni God. So, successfully provided ang mga taong sumusunod sa Kanya dahil doon niya nilagay. Hindi ako nag-exist dahil sa gusto ko lang. Maging sa tiyan ng nanay ko, hindi nga ako nakapamili kung kaninong tiyan ng nanay ko lalaki. Hindi ba? Maging yun na lang eh. Si God pinili, dyan ka.
Dito kita nilagay. Hindi, gusto ko. Hindi ka pwede mamili. God is God. Katulad halimbawa, yung successfully provided si Gideon, kailang ayaw niya. Pag-usapan natin si Gideon. Si Gideon ang gusto kong nakita ko. If God is promoting you, stop worrying, stop doubting, and stop living on what you are not. Baka bago sa iyo to. Kapag may sinabi si God sa iyo, mahalin mo ang asawa mo, submit to your parents. If God is promoting you, stop worrying. Magpapastor ka Edwin, magpapastor ka Miko, magpapastor ka. Kung yan ang sabi sa iyo din, go! Stop doubting. And most of all, ito yung sa baba, stop living on what you are not. Kasi dito ka nilalagay, gusto mo dito lang ako. Kilala ko ang sarili ko, God. Kilala mo ang sarili mo. But God is promoting you. Okay, tingnan natin si Gideon. Si Gideon nung ma-encounter niya, ang angel of the Lord. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Mia, you are a mighty warrior. Lord, alam mo naman, duwag ako. Takot nga ako sa dilim eh. Jeff, you are a mighty warrior. Eleazar, Ezekiel, you are a mighty. Pag diniklara ni God yan, that is a promotion, kingdom promotion. Maylin, matapang ka. You are a mighty warrior. Ang usual na reactions natin dyan, Lord, alam mo naman ako, Lord. Tingnan mo, ganun din si Gideon. Normal din na tao. But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest. Lord, kami nang pinakamahina sa aming clan. Hindi sa pamilya, hindi sa inyo ni Treb. Clan. Sa lahat, sa lahi ng lolo't lola ko, sa father side, sa lolo't lolan. So, iyan ang clan. Ang laki. So, kami ang pinaka-weak, Lord. Ba't akong pinili mo? At sa pamilya, ang ate ko cum laude, summa cum laude si kuya, magna cum laude si kuya, CEO na si tito. I'm the least in my family. Di ba? Yan ang ganyan na ba kayo? Sabi ni God, you are a mighty warrior, successfully provided with that job order. Vince, you are a mighty warrior. Pero laging sinasabi natin, Lord, alam mo naman ako. Kilala ako sa pamilya ko. I'm the least. Akong pinakakulelat. Pero if you're a follower of Jesus and God is promoting you, don't complain. Stay out of who you are not. Gideon replied, if now I found favor in your eyes, give me a sign that is really you talking to me. Judges 6:17. Tanda natin, ang unang government na tinatag ni God sa Old Testament ay Judges. Si Gideon, si Samson, si Othniel, si Deborah, babae, sila ang kanilang katungkulan ay parang presidente or king. Yan ang unang government sa Bible bago nagkaroon ng kingdom sina King David. So, pag-usapan natin, hindi masama humingi ng sign. Pero pag humingi ka ng sign na meron ka ng word, that is a doubt. May word ka na kay God, Lord, kung totoo nga ikaw yan, sige nga. Kaya may makita nyo, Lord, humingi ako ng sign sa iyo kasi hindi mo alam ang decision mo. Pero kung may word ka na, you are a mighty warrior, Phea. Lord naman, bigyan mo ako, Lord. Pag kailangan, lumiko ako ng 3 sa kaliwa. Ikaw mag-drive ng aking kotse. Wala. Kaya itong challenge ko sa bawat isa sa atin, pag may word ka kay God, don't delay. Andun ang success mo. Brothers and sisters, if you are like Gideon at this very point in time, please don't focus on what you are not. Focus on who you are according to His Word. Stay away from who you are not. Dahil hindi ka. Para maintindihan natin, balikan natin itong ating slogan, Kingdom Promotions. Sabi ni God, Ronel, you are a king. But don't think like you are a pawn. Dati tayong pawn, mga kulelat, walang kwenta. Nung niligtas tayo ni God, ni-restore sa kingdom ni God, kahit bata ka pa, babae ka pa, sabi ni God, you are a king. Eh Lord, pawn lang ako. Ito lang sasabihin ko sa stay out. Anything from whom you are not. Ang sinabi ni God, andun ang success mo. Kaya kung wala ka na-receive, I'm sorry. Dahil ayaw mo rin maging successful na kasama si God. For our application questions, bakit mahirap mamuhay sa promotion na bigay ni Lord? Yan ang challenge ko lang maging sa sarili ko. Anong action mo sa iyong narinig na promotion ngayon? Pag-usapan natin yan sa ating D-group after this. Kaya may time tayo sa inyo nagmamadali. Pwede naman mauna na. Pero sa inyo na naandito pa, you can enjoy fellowship and praying for one another ng ating brothers and sisters.
Okay, let's pray. Father God, we honor you today. Thank you. Alam namin kung sino kami. We are the weakest in our clan. We are the least in the family, like Gideon. But God, you are saying, you are promoting us and help us, God, to stay out in the life of whom we are not. Help us, God, to live like a king and di mamuhay katulad ng pawn. God, you promoted us. At Lord, hindi mo hinihintay, Panginoon, kung kami i-bless na pawn dahil ginawa mo na ito, nasa amin na ang desisyon. You are a covenantal God, Diyos ng kasunduan, iyon ang nais mo at iyon ang matutupad. Help us, God, to submit to you like Isaiah, na ang prayer niya, Lord, here I am, Lord, use me. Lord, I speak blessing and life to one of them, maging sa aming mga viewers, kung ano man ang kanilang narinig, tapos na ako, Panginoon, ikaw na po, Panginoon, ang kanilang kausap. Kaya thank you, God, we're excited for your goodness, for the life that you've given to us, and God, we honor you for your goodness. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.